prayer mountain, pag nagpe-prayer mountain po kami, minsan yung mga tao hindi makatulog. Dilan. Alam mo yung gano'n? Yung gusto matulog, hindi ka makatulog kasi natatakot ka, baka malate ka eh. Babalik ko dun sa tanong. Kamusta ka kayo kay Lord? Kamusta kayo ni Lord? 1 to 10. Number 1, assessment. Excited ka ba kay God? Tama yung sinabi nun. Excited. Are you still excited with the Lord? Are you still excited with God? Rate natin. Ito na maganda. Rate natin. 1 to 10. Kamusta to? Sino may Bible sa bahay? Sino nagbabasa ng Bible? Yeah. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Kamusta 1 to 10? Tanong mo yung katabi mo. Nabubuksan pa ba yung Bible? Nabubuksan pa ba yung Bible? O, prayer. Prayer. 1 to 10. 1 to 10. Gaano ka katagal nagpe-pray kay Lord? Sabi nga nila, wala sa tagal yan. Agree. Wala sa tagal yan. Pero di ba pag inlove na inlove ka sa isang tao, crush na crush ni ayaw mong humiwalay sa kanya? Agree? Di ba? Eh bakit kay Lord? Ni 5 minuto, hirap na hirap ka sa TV, 3 oras na, basta doon si Amore, mga ganun yung palabas, buhay na buhay ka. Alam mo yung ganun? Kasi nandun yung crush mo, lalo na yung mahilig sa, sayang wala dito yung mahilig sa K-pop eh. Ano yun? Kay Junior. Bakit pagdating sa Panginoon ngayon, sa oras na to, nawawala yung apoy? Pag sinabing apoy, yung pag-ibig mo kay Lord. Kamusta kayo ni Lord? Kamusta prayer? Kamusta excitement mo sa Diyos? Kamusta ka? Pwede ba tapikin mo yung katabi mo sa'yo? Kamusta ka? Kamusta ka? Ako, hindi ako magpamalinis ha? Hindi ako magpamalinis. Marami akong kapalpakan. Marami akong failure. Marami akong... kung ilanin ko sarili ko, siguro nga bagsak eh. Dumating sa oras yun. Dumating sa time ko yun. Kasi dumarating sa time na nanlalamig ka. Dumarating sa time na nawawala yung excitement, nawawala yung passion, nawawala yung pag-ibig kay Lord. Dito sa istorya na to, sa 1 Kings chapter 18, nawala yung pagmamahal ng bansang Israel na mga tao saan? Sa totoong Diyos. Sa oras na mawala ang pagmamahal mo sa totoong Diyos, magkakaroon ka ng Baal. Ano yung Baal? Idol. Instead na nakafocus ka kay Lord, nakafocus ka sa idol. Ito question. Tanongin mo yung katabi mo, may idol ka ba? Ang idol ay hindi lang statwa. Ang idol ay hindi lang Diyos-Diyosan. Pag ikaw madalas ka mag-FB, tapos FB Bible. Ano ganon? FB prayer. FB. Alam mo yung ganon? Idol yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, may idol ka ba? Diba? Ang idol ay any form. Pwede yung TV, pwede entertainment, pwede FB, pwede anything. Pwede tao. Diba, mag-church tayo. Sabi sa'yo ng shoota mo, diba? Huwag na, bowling na lang tayo. Huwag ka na pumunta ng church. Mamaya ka na pumunta ng church. And so on and so forth. Diba, shoota. Okay. Diba, honestly, pasabi ng barkada mo, huwag ka na pumunta ng Bible study. Dota na lang tayo, ganito na lang, ganyan. Eh, binabalita nga ako eh. Yung mga bata dito, hindi natin kasama kasi nandun sa computer shop. O, di ba? O, so, ano yun? May idol eh. Pag nawala yung paningin mo sa totoong Diyos, magkakaroon ka ng pagtingin sa mga idolo. So, hindi lang bagay ang idolo. Pwedeng tao, pwedeng ang pagkain eh. Pag niyaya ka sa kainan, nandun ka. Pag niyaya ka sa church, wala ka dun eh. Amen ba? Diba? Eat all you can o devotion time? Eat all you can. Diba? Eat all you can o fasting? Lord, ngayon meron kami experience dito, nagpa-fasting ka. Diba fasting? Alam mo, hindi ka kain, tasa kay Lord lang. Tapos nalaman mo, eat all you can, Lord, mamaya na ako magpa-fasting. Nalaman mo, kinagabihan, mamaya may pagkain ulit. Lord, bukas na lang. Alam mo, ganun. Sino guilty? Aray ko. Okay. During this time, the Israel lost their love for God. During this time, the Israel lost their love for God. Pero si God, hindi siya yung Diyos na, hindi mo na ako mahal, bahala ka sa buhay mo. It's not that. Sabihin mo sa pagkatabi mo, may pag-asa pa. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Di ba? May pag-asa pa. Sino pag-asa? Ang problema kasi,
Hindi lang idolo. Yung idolo na yon, kung saan nandun na yung pagtingin mo, may mga propeta pa siya. Sino yung propeta? Ito yung sa panahon natin, ito yung mga panahon na nakikisaw-saw pa sila. Alam mo nang malayo ka na kay Lord, alam na nilang nanlalamig ka kay Jesus, instead na tulungan ka pa nila, sila pa yung nagiging dahilan para lalo kang lumayo kay Lord. May kilala ba kayong ganun? Okay. Alam mo yun, di ba? Instead yung mga tao, encourage ka, punta ka na sa church. Oy, di ba mag-church? Kaya nga maganda yung mga nakakatabalan ng puso, minsan, na may mga magulang, o kaya kasama sa bahay, na malalate ka na, alam nila yung oras ng alis mo. Kunyari, alis mo ganito. Alam mo yung gigising ka, oh, di ka ba mag-church ngayon? Di ba? Gano'n. Yung tipo, oy, late ka na sa church mo. Hindi naman sila sasama, pero ginigising ka nila. Kaya sabi nila, mag-church ka na. Eh, gano'n ba nakarelate? Meron pag gano'n? Dito? Meron. Meron, di ba? Hindi man lahat, pero meron. Pero may mga tao na instead na tulungan ka lumapit sa Panginoon, ilalayo ko pa nila. Those are prophets. And I will tell you, sabi mo sa katabi mo, iwanan mo mga yun. Iwanan mo yun. Sino ba yun ha? Layuan mo yun. Iwanan niyo mga yan. Okay? Now, and the Lord sent Elijah. And who is Elijah? Elijah is the man of God. Iisa lang siya laban sa 500. Ikaw ba, mag-isa ka lang, haharapin mo 500? Ano ibig sabihin nun? You're alone, you're feeling mo alone ka, feeling mo nag-iisa ka lang, feeling mo wala nakakaintindi sa'yo, sa pamilya mo, iisa ka lang, at wala silang ibang sinabi sa'yo magaganda, kundi ganito ka, yan, Bible study ka na naman, yan, spiritual ka na naman, pag-pray mo yung tubig, pag-pray mo yung kuryente, pag-pray mo yung totoo. Sino nakaka-relate? Totoo kayo, totoo. Honestly, because they don't understand what you are doing eh. Agree ba? O ba't di ka kumain? Ang payat-payat mo na, hindi ka na naman kumain. Diba? Alam mo yung ganun? They don't understand what you are doing. They don't understand what we are doing. Kaya nga, yung mga kids, eto narinig ito ng karamihan dito, pero uulitin ko lang. One day, yung mga anak nyo, magpapasalamat sa inyo. Yung mga kids, one day. Alam bakit? Kasi hindi na nila mararanasan yung nararanasan ninyo. One day, o saan ka pupunta? Hoy, pumunta ka ng church, ilakain kita dyan. Ganun. One day, hindi na sila yung mga anak niyo ba papahirapan niya pag humingi sa inyo ng, ma, meron kaming prayer retreat eh. Diba? Ma, punta kami church. Ma, punta kami Bible study. Hindi na. Kasi dumaan na tayo doon. Amen ba? Amen! Amen ba? Amen! So, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, maging mabait ka, Juan? Maging mabait ka sa mga anak mo. One day ba yan, ha? Soon pa. Okay, soon pa. Mga 30 years pa. Okay, 30 years. Okay, mga 30 years in the future. Okay, Ben, balik tayo. Now, there's this man called Elijah. This man called Elijah, siya lang parang feeling niya natitira ng propeta ng Lord. Pero he's able to make stand. Okay? Ano yung point number 1? Repair the altar. Repair the altar. Gusto mo bumalik yung apoy mo sa Panginoon, pag-ibig mo, repair the altar. Pastor, paano ko i-repair yung altar ko? Madali lang. Are you ready? Yes. Number 1. Make a stand. Make a stand for the Lord. Simple. Make a stand. Tumayo ka para sa Panginoon. Paano tatayo sa Lord? Parang ganito yan. May mga tao na konting sa bilang na magulang o na mga kaibigan o na mga kakilala na ka na pumunta dyan o masama sa iyan, makakasama sa iyan o ganito o ganyan and so on and so forth. Sino naka-experience ang ganun? Yung konting persecution lang, konting kirot, konting tusok ng korayo, parang gano'n ang sinasabi sa'yo, huwag ka na ganyan. Sinabihan ng mga syuta, sinabihan ng huwag ka na pumunta dyan, ganito, hindi makakatulong sa iyan, and so on and so forth. Personally, ako po, I was persecuted for 3 years, 3 taon sa hanggang probinsya, sinasabi na sa ano ba yung sinilihan mo relihiyon, and so on and so forth. Mahirap lang ipaliwanag sa kanila, wala pa ako sinilihang relihiyon, wala. In love lang ako kay Lord. Yan ba in love? Ganyan. Diba? Ganun. Pagka nagbabasa ka ng Biblia, in love ka sa Bible, tawag nila sa'yo weird. Banal.
Pag matagal ka mag-pray, tawag nila sa'yo weird. Pero pag kailangan nila ng prayer, ikaw na tinatawag nila. Ganon. Eventually, ang ginawa ko, I made a stand for what the Lord wants to happen in my life. I made the stand. I made the statement. Hindi ako bumigay. Na to the point na feeling, okay, sorry to say, I'm not saying let's submit to our family, let's submit to our parents. Pero ito, story ko to. Feeling ng mother ko, I was, ang tawag doon, nagre-rebel din ako sa akin. Pero kahit kasi anong paliwanag ko, hindi niya maintindihan. Na ito yung gusto ko. Ang gusto ko maging full-time. Ang gusto ko mag-serve kay Lord. Hindi niya naintindihan. Hindi niya naintindihan during those times. Bakit wala kang trabaho? Ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Diba? Oo, no. Totoong mas masarap yung may trabaho. Totoong masarap yung may pera. Pero mas masarap para sa akin paglingkod sa Diyos. Amen. Ngayon, during those times, hindi nila ako naiintindihan at mahirap. Mahirap pumunta sa lugar na wala kang pera. At ang wala kang source ng budget, kundi yung taong mismong nagper-persecute sa'yo at sinasabi sa'yo, bakit mo ba ginagawa yan? And eventually, I made a stand. I made a statement. Sabi ko, Lord, itutuloy ko to. Kahit maglakad ako, itutuloy ko to. And I was. And 12 years after that, I'm here. And I'll tell you, sinusuportahan ako ng magulang ko ngayon. Hindi na budget okay? Sinusuportahan sa kung anong ginagawa ng Lord. Pwede ba palakpakan natin ng God? So, ano ibig sabihin nun? Minsan kasi, kailangan mo lang tumayo para sa Lord, para maniwala yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pwede mo sabihin mo, tindigan mo ang Panginoon. Ano tindigan ng Lord? Pag sinabi nila sa'yo, na ang corny mo, nagbabasa ka ng Biblia, di magbasa ka ng Bible pa more. Di ba? Pag ikaw, nakukornihan ka, pag ikaw nakukornihan magdala ng Biblia kung saan ka pupunta, tapos lalabas mo yung Bible sa jeep, tapos magbabasa ka ng Bible sa jeep, nakukornihan ka doon, I'll tell you, si Lord, parang nakukornihan ka rin kay God. Sino dito may dalang Biblia, saan man siya pumunta? Hindi apps hindi apps. Totoong Bible. Diba? Pastor, malaki yung Bible ko. Di bumili kang maliit. So, mga bata, basta tayong Bible, Opo? Ayan, di ba bata? Hurap. Mga ate, kuya, magbasa tayo ng Bible. Opo ba? Ayan. Kahit saan? Okay. But the point is, titigin natin si Lord. Sabi nga kahapon may mga, anong tawag doon? May mga mali na tama naman at may mga mukhang tama pero mali. Minsan kasi gusto natin gawin yung akala natin tama sa paningin natin pero mali sa paningin ng Diyos. At minsan naman ayaw natin gawin yung tama kasi feeling natin mali. Yes? For example, pagdating ng maaga sa church, tama mali? Tama. Ano oras ka dumarating? Tanong mo yung katabi mo, oras ka dumarating? Okay. Diba? Sino ito dumarating? Naalala ko lang to. I was reminded by the Lord right now. Nung panahon namin ni Kuya Chris, nabutan namin yung tinatawag na black curtain. I was always telling this, black curtain. Ano yun? Pagka dumating sa church, sumasara yung itim na kortina. Pag sumara yung itim na kortina, hindi ka na pwedeng pumasok hanggang matapos yung praise and worship. Pag ang service ng panahon na hindi 1:30, alas 10 ng umaga. At pagdating ng 10 o'clock ng umaga na yun, kailangan bago pa 10 o'clock nandun na kami. Wala pa kami 10 o'clock, nandun na, sasara na yung kortina. At biglang, pagkabukas ng kortina, after praise and worship, papalakpakan ng mga tao. Ano mararamdaman mo? Kahiya, di ba? Sabi ko nga, what if apply natin dito? Pagdating ng 1:30, lock natin yung pintuan. Agree? Sino agree? Bakit? Sino agree? Bakit? And guess what? Today, yung sa una namin church, ilan sila doon? Ngayon, more than 20,000 na sila after 10 years. I will not say na wala nang nalilate. Meron pa rin. Pero, dati kasi ang nalilate, 40%. Bago magsimula yung service, 40% late. Pero ngayon, siguro nasa 5% na lang. Kasi nasanay sila sa ganun. So, what if gawin natin, apply natin? Diba?
Papayag ba kayo? Tanong yung katabi mo, papayag ka ba? Ba? Ano kayo pararamdaman mo? May, di ba kaya iya, di ba? Ay, yung tipo ko, tumatakbo ka na, no? Ay, malalit na ako. Sino dito, malalit na siya sa church, tumatakbo ka, papunta dito. Kasi late ka na. Eh, pero pag ikaw late ka na, ganyan ka pa. Hello. Late ka na, ay, sabi mo sa katabi mo, may problema ka. Ano pa yun? Make a stand for the Lord. Gawin mo kung ano tama. Huwag mong ulit-ulitin ang mali. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo kung ano tama. Makakaasa ba ang Lord? Gagawin natin kung ano tama. Umihina. Makakaasa ba ang Lord? Ang gagawin natin kung ano tama. I'm not here to encourage you. I am not here to encourage you. I am here to tell you the truth kasi love ko kayo. Amen ba? Yung mga bata, buti pa yung mga bata. Palapakan natin yung mga bata. Buti. Kaya na nakakausapin ko. Okay. Okay. Now, second point, how to repair the altar. Pastor, bakit repairing the altar? Yun pala yung title ng message ko, repairing the altar. I'll tell you later. Second point. Verse 32. Then with the stones, he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench around the altar large enough to hold 2 seats of seed. And he put the wood in order, cut the bulls in pieces, and laid it down on the wood, and said, fill water pots with water, and pour it on the burnt offerings and on the wood. Ano, kanina kinakwento ko sa inyo, nilagyan ng tubig yung sacrifice. Okay? Point number 2, to repair our altar, have a sacrifice. Anong sense ng altar kung walang sakripisyo? Pastor, ano ibig sabihin? May sasakripisyo, may papatayin ako. O, sabi mo sa katabi mo, may papatayin ka. May papatayin ka. Diba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, alam na ito ng church eh. Para ayoko sabihin, huwag na lang. Okay. Sabi sa Galatians 2:20, it's no longer I who lives, but Christ lives in you. So, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na? Mamatay ka na! Ano? Hindi! Bakit? Seryoso, sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Bakit tayo masabihin? I'm not talking here physical death, ha? I'm talking here of spiritual death. Okay? Sino dito? Pwede ba? Come on. Harapin mo yung katabi mo, sabihin mo, mamatay ka na. Mamatay ka na! Hindi pa tapos! Sundan mo! Sabihin mo, mamatay ka na sa lumang ikaw. Yan, okay. Once more. Okay, once more. Mamatay ka na sa lumang ikaw, sabihin mo sa katabi mo. Mamatay ka na sa lumang ikaw! Mamatay ka na! Ano yung lumang ikaw? Lumang ikaw, yun yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa. Ang problema kasi sa Kristiyano, sa simula, magaling, in love ka, Lord. Pag tumagal, wala na. Balik sa dati. Say amen. Amen. Hindi ka ba nahihiya? Sometimes, parang ganun kasi yung problema sa atin eh. Parang, ako nalulungkot ako. There are a lot of young people na dilin ko ng Bible study. Then, isa talaga sa pinaglalaban ko, every time magpa-Bible study kami, ito talaga pinaglalaban ko sila. And I consider them yung mga anak-anak kong dati. Pinaglalaban ko na, wag mo na kayo wag mo na kayo pumasok sa relationship. Boyfriend, lang girlfriend, dadaan mo na sa butas ng straw. Ganun. Pinaglalaban ko yun, I'll tell you. Okay, sa mga bata, alam niyo na ha? Okay. Naglalaban ko kayo, pag may nagpaiyak sa inyo, bubugbugin natin. Tipong ganun. Unahin ko kayo, kasi matigas ulo nyo eh. Okay. But honestly, that's my stand. And the church knows that. Alam nila kung gaano kahigpit sa bagay na yun. Bakit? Kasi wala namang masasaktan doon, kundi ikaw lang din naman eh. Love tawag doon. Sabi mo sa katabi mo, love yun. Love yun. Now, ano point ko? Sometimes, the sacrifice is something that you need to give up para lumago ka kay Lord. And sometimes, ang hirap bitawan kasi sanay ka, nandun siya lagi sa buhay mo. I'm not talking here of people lang ha. I'm talking of everything. Sino dito kayang bitawan ng FB for 1 week? Paano yung hindi nagtaas ng kamay?
Sino nito? Kaya mong wag manood ng anime, ng movies, o kung ano-ano po ano. O ito, something sa atin, sa sarili natin. Sino ito kaya mo wag na maging tamad? Wala na. Okay. Alam niyo ba, katamaran ay kasalanan? Yes, pagbago. Sino dito, kahit dito na, for 1 week or 1 month, hindi ka makakarinig na kahit isang reklamo sa'yo? Kahit isa. Wala akong comment, di ba? Naiintindihan niyo ba? Anong point nun? Pag sinabing, have a sacrifice, iwan mo yung mga bagay na alam mo dapat mong iniiwan. Sabi mo sa katabi mo, iwan mo yan. Iwan mo yan. Iwan mo yan. Lagay mo ka sa Panginoon. Pastor, paano kung malalaman ko isa-sacrifice ko? Number 1, paano malalaman kung sumisira ng buhay mo? Paano kung malalaman pag sumisira ng buhay mo? Pag inaagaw ang relasyon mo sa Diyos. For example lang, bigyan ko lang. Yung mga illustration ko na to, galing to kay Lord ha. Example lang. Kung mas matagal, ito kasi naranasan ko to personally, naranasan ko to. Before nagkaroon ako ng ex. Okay, nagkaroon ako ng ex. Para-paraan lang yan Okay. After namin mag-devotion over sa phone, magdadaldala na kami. Dapat, after ng devotion, bababa mo yung phone. After you mag-pray together, bababa mo yung phone and you will spend time praying alone with the Lord para supplemental. Para, ano yan? Parang support sa prayer. Pero hindi Minsan tumatagal pa. Mas matagal pa yung daldala namin kasi sa oras na nagpe-pray kami together. Alam, ginawa ng Lord, tinanggal siya sa buhay ko. Sabi ng Lord, hindi yan makakatulong sa'yo. Bitaw. Pinatawa ko, 3 days sa move on na ako. 3 days? Gano'n hindi naniniwala. Alam nila yun, 3 days sa move on na ako. Hindi, honestly. Ano ibig sabihin nun? They know, the church knows that. And that is my mistake. That is one of the most wrong decision. Pero when the Lord says, bitawan mo, anak, kasi hindi nakakatulong sa iyo yan. Bitawan mo, bitawan mo. Mahirap madali bang bitawan? No. Hindi siya madaling bitawan. So, sabi mo sa katabi mo, bitawan natin. So, I'll leave yung point number 2 with this. Ano ba yung bagay na umaagaw ng oras mo sa Diyos? Yan ang una mong isakripisyo sa Diyos. At I will tell you, you will grow with God. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan. Pastor, paano ko malalaman? Mas matagal pa ang oras mo doon kaysa kay Lord. I'm not saying, si Lord kayo hinihingi sa'yo 1 oras, 30 minutes lang, 1 oras hindi mo maibigay. Dito, whole day, kaya mong ibigay. Say amen. Sinong guilty? Huwag na magtaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, guilty. Okay. Pwede bang tapikin mo yung partner mo? Sabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Prophetic yun, ha? Prophetic yun. Okay, point number 3. How to repair the altar. Sino ba natutunan? Amen. Sino ba natutunan? Amen. Sino buhay pa? Wasak ka. Okay, point number 3. The second to the last point. This happened to me nung, kailan ba to? Kahapon. Ano ba? Friday, madaling araw. Happened to me. Sometimes, masyado lang matigas na yung heart natin na hindi na natin naririnig si Lord. Sometimes, the fire is not there anymore. Kaya pag tinanong ka, kamusta kayo ni Lord? Wala. Kamusta kayo ni Lord? Wala kang masagot. Hindi mo masagot ng yes, hindi mo masagot ng no. Kaya ko kayo, tatanungin ko kayo lahat, kamusta kayo ni Lord? Can you directly answer me? We're okay. Nasabi ko nga kagabi sa prayer time, pag si Lord nagpakita sa harapan mo, pag si Jesus naglakad dito, maririnig mo ba sa kanyang, anak, miss kita? Bakit? Kasi wala kang oras sa kanya. Pag si Jesus nandito, kaya mo sabihin, Lord, kanina nag-usap lang tayo eh. Kamusta? Peace ba? Diba? O, pag nandito si Lord sa harapan mo, ikaw mismo mahihiya ka sa sarili mo. Pag nandito si Lord sa harap natin, kaya mo bang sabihin sa kanya face to face, Panginoon, kanina usap ulit tayo.
O baka si Lord sabihin sa'yo, anak, wala kang oras sa akin. Nung last year tayo huli nag-usap. Minsan yung puso mo masyadong matigas na hindi mo na alam at ang hirap bumalik. And kadalasan pag tayo nakagawa tayo ng pagkakamali, ang hirap bumalik kayo. Agree? Yes. Sabi wag gawin, ginawa. Then, ang hirap, hingi ka na sorry, gagawin mo ulit. Hingi ka na sorry, gagawin mo ulit. Hingi ka na sorry, gagawin mo ulit. Ay, wag na lang. Ulitin ko na lang. One time, big time, saka na ako babalik. Is that how God works? No. That's not how God works. God will always remind you, nandyan lang siya. The question is, kailan ka pupunta sa Kanya? God will use people. Elijah. God will use people. Your brothers, your sisters, yung katabi mo, yung nasa harap mo, yung nasa likod mo. At ang mga tao pang minsan, kahit pagsakay mo ng jeep, kahit sticker ng jeep gagamitin ni Lord. Nakalagay sa jeep, anak, mahal kita. Katamaan ka naman. Sino may ganon? Di ba? Sino naka-experience ng ganon? Di ba? Babasa ka ng book, kahit hindi biblical, kahit hindi inspirational, merong God. Alam mo yung ganon? God will always make a way to bring you back sa Kanya. The question is this, yung puso mo ba naririnig pa yung boses ng Lord? Baka mamaya masyadong matigas na, baka mamaya bato na ang puso mo. Sabi mo niya sa katabi mo, hindi ikaw yun. Di ba? And that's, nangyari sa akin yan, mga kapatid, nangyari sa akin yan, na ang hirap bumalik kay Lord kasi minsan, punong-puno na ng kasalanan ang buhay mo, punong-puno na ng kasalanan ang puso mo, ang utak mo, at feeling mo, hindi ka na love ni God at wala na siya pakialam sa'yo. O kaya alam mong love ka ni Lord pero hindi mo siya nararamdaman. Yes? Nangyari yun eh. And eventually, something hit me. A realization. Ano yun? Yung cross. Kahit naman kasi anong gawin ko, hindi ko lang mababago yung istorya ng cross eh. Andun pa rin yung cross. Namatay pa rin siya para sa akin. Nabuhay siya sa ikatlong araw. Pero bago siya nabuhay, naghirap muna siya. Para kanino? Para sa akin. Para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun. And guess what? That made me cry that night. For a very long time, hindi ako umiyak sa Panginoon. Umiyak ako normally intercession, pero para sa sarili ko, that's the only time na umiyak ako, tumagulgul ako na parang bata kayo. Kailan ka huling umiyak sa Panginoon? Minsan yung bato, sabi doon nilagyan ng tubig, yung sacrifice. Bakit? Yung bato, kailangan mo ng tubig. Ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng ulan o kaya ng tubig sa bato, nagkakaroon ng process siya ng tawag weathering. Nabibiyak ang bato kahit walang outside force dahil may tubig. Alam niyo ba yan? Tama ba, Rose? Kaya mayroon tayong geologist dito, kaya ko siya tinanong. Okay? Alam niya mga bato-bato. Hindi drugs ha. Okay? Okay. Alam niyo yun. So, ano yun? Minsan ang puso mo parang bato na hindi naririnig ka Lord at hindi na nararamdaman ang presensya ng Diyos at feeling at lumalayo na kay Lord, kulang. Kung wala ng excitement, nalilink ka sa church, nahirapan ka magbasa ng Bible, inaantok ka pagdating ng service, inaantok ka pag nagpe-pray ka, and so on and so forth. Kung nangyayari sa iyo yun, eto, sasabihin ko sa inyo, diretsahan na. Baka mamaya, yung puso mo, bato na. Kailan mo huling nadiligan yan? Nagluha. When was the last time na umiyak ka kayo? And minsan, ito naalala ko to, the very first preaching na narinig ko sa Sunday worship service. The very first. I was there. After ng Thursday Wild Songs, na-invite ako pumunta sa youth service, then ako, binigay ko na yung buhay kay Lord. Kasi mga nakarinig na nun, nagbago instantly buhay ko. At yung babae na naging crush ko nung una kong punta doon sa church, di magkausap kami over sa phone. Sabi niya, punta ka sa Sunday. O sige, punta ako, tabi tayo ha. Okay, pupunta ako. Tabi kami. Okay. Tabi kami. Okay. Now, nung magkatabi kami, feeling ko, I know, marami nakarelate dito eh. Feeling ko, ako yung kausap ni Pastor Oriel during the time
Ako yung kausap. Nakatingin siya sa aming lahat. Pero feeling ko ako yung kausap. Binulungan ko si Rachel. Rachel pangalan nun. Okay, Rachel Aguinaldo. Okay, binulungan ko siya. At sabi ko sa kanya, kasi kinuwento ko sa kanya buhay ko over sa phone. Diba? Ilang araw pa lang ang magkakilala, alam niya na buhay ko. Diba? Okay. Kinuwento ko sa kanya. At sabi ko sa kanya, kinuwento mo ba buhay ko dun? Ang feeling ko kayong kausap Kasi lahat ng kinuwento ko sa kanya, 90% of that, during that Sunday, pinipreach. First Sunday ko. Ang feeling ko ako kausap. Sabi ko, bakit gano'n? Biglang binitawan niya itong salitang ito. Minsan, ang puso mo bato na. Kailangan mabiyak. At walang ibang bibiyak dyan kundi tubig. Kailan may huling tubig tumulo sa mata mo. In other words, kailangan huling umiyak kay Lord habang nagpipray. Kailangan ka huling umiyak kay Lord. Kung kayo tatanungin kayo ni Jesus right now, kailan mo ako huling iniyakan? Yung boyfriend mo nga, yung girlfriend mo nga, iniwalayan ka, iniiyakan mo. Si Lord, iniwalayan ka, iiyakan mo? Diba? Kailan? Alam niyo ba? During that time, nagising ako sa katotohanan na, wow. And ito mga nakaraan na was, inano talaga ako ng Lord. And sasabihin ko sa inyo, cry baby ako. Pagdating kay Jesus, cry baby ako. I really cried kay Lord. Cry baby ako. Maaaring astigin ako, maaaring stricto ako, maaaring gawin mo to, ganun ako, kuya, whatever. Dati yung takot sila sa akin. Before, ewan ko kung ngayon takot pa sila sa akin. Pero before, gano'n, di ba? Ganon. Pero pagdating kay Lord, I will cry. Sabihin ko sa iyo, kahit gangster ka, kahit drug pusher ka sa harap ko, hindi ako takot sa iyo. Gusto mo ng away? Away tayo. Ang tawag dito, lalaban ako. Before. Pero pagdating kay Lord, I cry. I always cry. And the Lord is just questioning my heart. When was the last time you cried for me? Umiyak ka kasi naramdaman mo yung sakit ng puso ko. And